I mentioned in my previous vlog na I pride on handwriting my notes sa mga customers, and every order may handwritten note talaga ako. But with the rate of the orders now, especially sa holidays, I realized na I cannot keep up with handwriting everything, lalo na lagi akong nagmamadali kasi I'm beating deadline sa shipment. So I designed this na thank you note. So wala, parang in as much as possible sana gusto ko naka-handwritten, pero it's not humanly possible. Siguro by the time next year, siguro pag di na masyadong ganun karaming orders, I will handwrite again my notes, pero sa holidays ito muna. And wala, parang mixed feelings talaga ako dito. Gusto ko kasi may pa-thank you note ako somehow, para naman malaman nila na I'm thankful for their order, diba? So yun lang siguro ngayon. So I'm sorry if I don't know, parang ako lang siguro talaga ako lang naman talaga nagbibigay ng big deal nito, pero basta ito muna, self, don't beat yourself up for this tiny detail ng shop mo. It's okay, maintindihan nila yan for sure. So okay, let's settle that. Ika-cut ko lang to, then corner punch. So I'm done with processing orders. Today is Wednesday, supposed to be day off ko ngayon, but may kailangan na i-ship it. Tapos bukas may i-ship pa. So update ko mamaya tong ang tawag dito, yung planner ko, kasi may pag-ship out din ako bukas and may dapat akong gawin din. Kasi parang I take things day by day. Hindi ko pinaplan out yung buong week. I don't know if it's for good or for bad, pero na-try ko na kasi noon na i-plan out yung whole week ko, pero hindi ko siya nagagawa as plan kasi may mga unexpected talaga na nangyayari, especially orders. Kasi this week parang na-plan out ko sa mind ko na maggagawa ako ng mga restocks, ng secret project. Yun yung goal ko this week. Pero unexpectedly, maraming pumasok na orders early this week. Sa 3 days pa lang, parang more than 10 na. So, unexpected blessing talaga. So, kailangan ko din i-prioritize yun. So, yun muna. So, hindi ko talaga siya pinaplan out yung whole week ko. So, mamaya, yung ipaplan ko is Wednesday, Thursday, and probably Friday. Pati siyan lang short term na mga dapat kong gawin. And anong oras na ba ngayon? Naka-off yung PC. So, tignan. Okay, ano na po oras ngayon? So, 1:10 na halos. So, hindi ko nang kumain kasi nag-i-intermittent fasting kasi ako, and my first meal of the day is supposed to be 12. And ngayon, 1 o'clock na. Tinapos ko lang talaga yung orders na first ship out today para wala na akong isipin and I can peacefully eat my meals. Sige, nakakain na ako. Magluluto pa pala kasi hindi nagluto yung nanay ko kaninang umaga.
Hello, it's the evening na and I took a short nap kanina. Super short lang. Just to energize kasi super pagod talaga. And low energy din ako kasi nga meron ako and the weather is conducive to just lay down in bed, to be honest. Pero syempre may gagawin tayo. So kinat ko lang to. So para to sa cash envelopes. And prepare ko na din yung vinyls para yan tomorrow. May kakat pa kasi akong additional labels. I also anong tawag dito, na-prepare ko na din to. Tatlong orders ang needed ko i-ship out tomorrow. And nandito na sila lahat. Ang kulang na lang is i-pack siya at itong pastels need ng vinyl kaya naka-ready na yun dun. So, yun lang. Tapos na-excite ako kasi dumating na nga yung mga package ko. Bumili ako ng Cob Light. Ito, fully charged na siya. Kasi, need ko to for the, anong tawag dito? Itong cutting machine. Kasi, para siyang blind. Need ng sensor niya na may ilaw. So, i-attach ko siya dito sa baba. Ganyan. Kasi may magnet siya. And para mas madaling ma-read ng sensor. Ang dumi na pala. So, yun. I need that Cob Light. May dalawa yung binili ko. Yung isa is para sa salas namin kasi yung papa ko nagigising siya in the middle of the night. Kasi parang na-used to siya sa trabaho niya before na umiinom ng gatas sa gabi. Kaya parang na-adapt niya yun. So, need niyang parang na-used to siya. So, parang nadala niya kahit retired na siya ngayon. So, ano pa bang pinagbibili ko? Ito, bumili na ako nito. Sino pang hindi nabubudol dyan, bumili na kayo. Malamig siya. And, sakto lang yung hangin niya. And, malamig yung hangin. Tapos, in case na, for example, naka-on to, and in case na madaganan mo siya, ay ano bang right term, basta ganyan yung body mo or yung kamay mo, soft naman siya, so safe lang. Nilagay ko dito sa rack kasi clip fan siya. Ito, clip fan siya. Ano ba ito? Wait lang. Ito. Clip fan kasi siya. So, wala siyang stand and all. And, ito lang yung space dito na pwede siyang i-clip. Kasi dito, wala namang area na pwede siyang i-clip. Ito, kukunin ko na to. Super old na electric fan na yan na super hina ng hangin na lumalabas. Feeling ko parang waste of electricity. Parang ang gabing mag-consume niya. Ito parang sabi sa mga TikTok, 7 or 8 ganyan lang na watts siya. So, minimal lang yung consumption niya. And, ano pa ba? And, yun lang. Bumili din ako isa sa kwarto kasi ngayong tag-ulan parang gusto ko na ngayong tag-ulan parang ayokong gumamit ng aircon para makatipid na rin kasi parang maghahalos 10K na yung kuryente namin kasi dalawang ano tawag dun, yung split type na inverter na aircon. Kahit inverter siya, kumukonsumo talaga din ng kuryente. So, from time to time, siguro mga once or twice a week na lang siguro to i-on yung aircon sa kwarto namin. Siguro gano'n na lang para makatipid din.
And So, tapos ko na din gawin yung tawag dito, souvenir ng friend ko. At least itong storage, okay na to. Na ito pa sobra to. Okay na yon. At ito naman yung mga lalagyan ng for pattern na 100 cash envelopes. Bumili ulit ako kasi nga kasi nagka-budget ako ng konti, nagka-pera ako ng konti. And ito kasi mga lalagyan na to, parang if may stock pag may stock to, madaling maubos. Kaya every time na may opportunity na lalabas ako at meron akong pera, bumibili na talaga ako ng ganito. And kasya kasi talaga yung 100 dito, tapos may space pa. And na-imagine ko na even if stuff na yung 100 mini cash envelopes, kasya pa rin dito. Kasi yung, di ba, yung pinaka-first na ginamit kong storage, kasya lang lahat ng 100 envelopes. Tapos if lalagyan mo na ng pera, hindi na siya kasya. Kaya that's the reason na nagpalit ako. Marami pang akong ginamit na ibang style ng mga storage, pero ito talaga isa sa gusto ko kasi mas compact siya, pero maraming mas compact yung height niya, I mean, pero yung sa loob kasya pa rin. So yun lang, need kong ilagay dito, pero siguro saka na ilalagay ko dyan yung mga 100 cash envelopes na pattern. Iba naman yung lalagyan ko sa clear na version, lalo na mga customized kasi, di ba, para special naman yung 100 na clear. Kasi ito mas mura to, yung pattern. So, yan din. Pero may difference din sila. And buti na lang talaga pala binili ko to. Kasi when I went to the store, last 6 na rin to. Tapos nag-rearrange na sila ng stocks nila. Kinukuha na to. Kasi nagpalit sila. May isang ibang brand kasi na maraming stocks yung nandun nang dumating. So, nilipat-lipat na. Buti na lang talaga nakita ko pa to. And last 6 na talaga to. Ewan ko lang if magre-restock pa sila nito. Sana nga in the future. So, eto may white, may sky blue na tayo, and green. Isa lang talaga yung green. Tapos ito, lilac. Yan lang. So, tomorrow, ano bang gagawin natin? So, tomorrow, I will make this. Gagawin ko tong tatlo. Usually, paglalagay na lang ng pagkat ng vinyl, paglagay dito, tapos pack na. And, ano pa ba? And, tomorrow, ang focus ko na gawin is yung spray bottles na ng souvenir ng best friend ko. Just to, para ma-wrap up ko na, hindi ko naisipin yun. And, I'm hitting 2 birds with 1 stone with that kasi, di ba? Matatapos ko na gawin yung souvenir, tapos yung backing sa stickers, magagamit ko din sa ganito. Ito yung backing ng mismo sticker. So, I foresee it na mga 10 ang magagamit ko. And also, yung logo stickers ng customer ko na may small business din. Kakilala lang din namin yun. So, yun. So, siguro mga 10 ganyan. Para din magawa ko na din to. Kasi diba, paubos na. And, ano pa? And, once na matapos ko yan, if may time pa, kinagabihan, maglalaminate ako ng pattern. Ito, dito sa each side, nakalaminate na yan. Itong nasa gitna, hindi pa yan. And, maglalaminate din ako ng clear, minimalist, tapos yung mga pastel, or advanced lang. And, I guess, yun lang. Tapos, yung pag-giveaway ko rin pala, kailangan ko na din mag-film nun para ma-upload ko na by Friday. Kasi, nasa schedule ko mag-upload ng
video on Friday. I don't know if sa cash stuffing ba or studio vlog ang i-upload ko. Basta goal ko by Friday. Tapos whatever na cash stuffing man or studio vlog, isasama ko na dun yung giveaway announcement ko sa lahat ng mechanics and all. Itong giveaway na to is for the first anniversary ng shop. Yung akalain mo yun, no? 1 year na. Parang nostalgic lang. Ang ganda sa pakiramdam na umabot pa ako ng 1 year sa paggagawa. And who would have thought, 'di ba? Kasi parang usually kasi parang ang tingin ng tao is parang naglalaro lang daw ako, ganun. Parang sino naman magseseryoso sa ganitong industry, ganun na mga thinking. Ayoko na din mag-go into deeper na sa ganyang topic kasi saka na wala akong energy para dun. So, yan lang muna. So, ifo-fold ko lang to para ma-ready na and i-update ko tong planner ko. Then, I will take a rest na and rest for the night na para tomorrow mas earlier na magising. So, yun lang. Ito lang pala talaga yung gamit ko. And I don't know if, hindi ko din alam if bibili ba ako ng mga fancy na planner next year. Parang gusto ko din kasi yung mga cute, 'di ba, na mga planners. Pero ito, siguro ang bibili ako for my financial tracking. Pero ito, okay naman siya. Hindi lang talaga ganun ka-aesthetic. Tapos, small lang yung space na lalagyan. Ewan ko lang, iisipin ko muna and if may budget ba ako. But anyhow, i-update ko muna to. Today is October 27 na in the morning and nagpapack ako ng mga orders, yung tatlong locking ko yesterday. So napack ko na yung dalawa at itong order na to iha-highlight ko lang dito sa studio vlog kasi yung order niya is ito lang, label na pangalan. May kasama na rin yung transfer tape. So, ito lang isa. This is 15 pesos. Tapos, yung mismo shipping fee niya, nasa 80 ata yun. 80 or more than that. Basta ang naalala ko is, mas mahal pa yung shipping kaysa mismong item na binili niya. As in, ito lang talaga yung binili niya. And 'di ba, sabi ko, even when I was starting my business, kahit anong liit or laki pa yan ng orders mo, guarantee may pa freebies yan galing sa akin. Just to para malaman nyo lang na how thankful I am. Kasi 'di ba, hindi lang naman ako yung nagbebenta ng mga customized na ganito, 'di ba? But still, you choose my shop na dun umorder. Kaya I'm really grateful for that. So, ito yung ililibre ko sa kanila. Yung trackers na galing kay Lay Budgets at si Christy Budgets. May ganitong butterfly na
laminated cash envelopes. Ito din, pang wallet insert. And ito, mga placeholder. Tapos ito. So, diba? So, hi, Miss Joyce. I'm packing your order na. Hope you like it. Diba? Nakaka-happy lang. I'm all done with this souvenir. So, ipapak ko lang pabalik dito sa individual nila na plastic para iwas na rin scratch sa mismong surface while in transit. Kasi i-ship out ko to sa best friend ko nang ma-prepare niya way ahead of time. So, let's get to it. Hello, good morning. It's October 28 and super gloomy ng weather. Kakatapos lang din umulan. Ayan yung basa naming manok.
And meron pa dun sa unahan. Super gloomy lang ng weather. Parang nakakatamad din gumawa kasi ang ginawa. Pero anyway, kagabi natapos ko na pala yung sinasabi kong logo sticker for a small business na kakilala namin. Kanina dinala na ng kapatid ko tapos na-deliver na. And yung backing ng stickers nagawa ko ng envelope kagabi. Kasi 'di ba paubos na yung last gawa natin ng stocks. So, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, may 8 na envelopes tayo na additional. And sabi ko 'di ba mga 10 sigurong magagawa. And note na this is only for the logo stickers na ginawa ko kagabi. Hindi pa kasali yung para sa wedding. I underestimated kasi na time. Akala ko magagawa ko sila both at the same time. Pero marami kasing mga parang hindi siya perfectly cut yung logo sticker. Kaya inulit ko. Kaya din nagtagal akong gumawa. And ito na lang, ginawa ko na to. While waiting na matapos mag-cut. Lagay ko na pala din ang freebie sa loob. Hindi ko na na-film kagabi. So, ayan. At least, meron na tayong additional. And, ano na ang gagawin ko ngayon? O, ito, hindi ko pa pala gagawin ko yung sa wedding na logo stickers. Tapos yung giveaway. Gagawin ko sila siguro sa gabi na. Kasi ngayon magka-cut and laminate ako ng mga cash envelopes. And ito pala, isa sa target ko this week is yung pag-update ng mga listings sa TikTok. Kasi parang na-realize ko na hindi pala lahat ng products ko naka-post sa TikTok. So, I have to do that din mamaya na. So, ngayon, ang gagawin natin puro mga offline things na magkakat ako dito. Marami akong gagawin. Ito na lang natira sa sheets. Sa isang pack, 2 na lang. Gagamitin ko yan. Tapos, ito, magkakat ako nito. Itong craft. And, ito, madami lang. Mag-restock din ako ng mga pastel kasi madali silang maubos talaga yung mga midi. And personally, gusto ko din yung midi size because I don't have to buy na any new wallet or binder. Kasi kung ano na yung pinaka-wallet ko ngayon, kasha siya. I will show you my wallet. So, ito yung wallet ko sa Michaela. Tagal na to, parang 2-3 years na ata to. Gusto ko yung style niya. May lalagyan ng coins dito. Ubus na yung coins ko. Tapos, ito. May mga ID picture ako dyan. Tapos, mga rewards card. And, bifold siya. Dito lang nakalagay yung mga midi ko. Tapos, may compartment siya dito. May midi din ako. Nandito yung mga clear ko. Ito yung receipt. So, diba, hindi ko na kailangan na
Di ko na kailangang bumili ng bagong wallet. Gusto ko din kasi may bracelet. Kasi minsan tinatamad akong magdala ng bag. Ito na lang yung dinadala ko outside. Hindi ko kasi dinadala yung A6 na binder kasi parang ang awkward dalhin sa labas. And ako pa naman yung klaseng tao na natataranta sa may cashier. Relate din ba kayo? Kasi parang ewan ko lang, parang nagmamadali ako na parang sinusuksok ko na lang agad-agad dito yung mga pera. Kung hindi to yung dinadala ko, yung A7 naman kasi naka-compartmentalize na din siya. So, yun lang. Ito yung lagi kong dinadala. Ganyan yan. Diba? Convenient lang. And buti na lang talaga ito yung napili kong color kasi madali akong magsawa. Nabili kasi ako yung leather na wallet noon. 1,200 ata yun. Tapos yung available na lang is red. Tapos parang okay, ginaw ko na lang. Pero ngayon parang ilang buwan ko lang yung ginamit. Sayang. Eto, magkano lang ba to? Nasa 200, 300 lang ata. Pero super sulit. Ito lang yung parang downside niya. Paano ba i-focus to? Ganyan. Yung sa edge niya nawawala. Both sides. Then, ito din pa. No, tatanggal na yun. Pero hindi naman siya ganun ka-big deal for me. Maganda pa rin naman siya. So, yun lang. I'll go ahead and ikapat ko na to para makapag-laminate na ako today. Pasensya na din sa voice ko na medyo paos kasi may bagyo kasi, 'di ba? Si bagyong Paeng ata. Paeng or Pablo, I'm not sure. Basta P yung start. Tapos ilang araw nang umuulan dito. And naaapektuhan talaga yung voice ko sa weather. Sa totoo lang. So, pasensya na talaga if I sound weird. Hello, it's October 29th and it's a rainy afternoon. Panay pa rin yung ulan dahil sa bagyong Pablo. I don't know. I'm so sorry. Hindi talaga ako updated sa news. Basta may bagyo dito sa Visayas area and I guess pang-apat na day na ata to. Thursday, Friday, Saturday. Pangatlong araw na laging naulan. Chika ko lang kasi kagabi may nadagdag naman dito sa secret projects ko. Since it's a secret, takpan ko muna ng business card ko. So, ayun na nga, tatlong secret projects na currently minamarinate ko sa utak ko. So, yung secret project number 1 is to be released this December. Tapos, yung secret project number 2, hopefully, sa earliest ng January or hindi kaya sa first quarter ng 2023. And, ito namang third, sana hindi ma-jinx. Kaya nga minsan ayokong mag-share kasi baka ma-jinx. Kasi ito talaga ako for number 3 din. Like, wishful thinking lang siya. Pero, hopefully, magkakatotoo. So, target ko namin dyan is quarter 2 ng 2023. Ma-release na siya out on the world. Like, sana nga. Kasi I won't share much more details kasi nakakatakot ma-jinx. Ang ganda pa naman ng idea. So, yun lang. Gusto ko lang ma-document to na part ng process na excited na ako sa mga secret projects. O, diba, may pag ganito na tayong secret projects. Nakaka-happy lang.
So, yun na, secret projects. Tapos, plural pa talaga, no? Excited lang. So, update ko lang yung calendar ko para ma-reflect talaga itong mga gagawin ko. Kasi, pag wala sa calendar, minsan nakakalimutan na talaga eh. Importante pa naman to sa akin, yung mga personal projects ko. That way, I'll be able to keep going and ma-excite pa rin. So, yun lang po muna. Nasa-stress na naman ako. Number 1 yung kapitbahay namin. Nag-video okay na naman. Pangalawa is, when I updated my calendar sa holidays na mga gagawin ko, I realized pala na sa 11/11 may mga new product releases pala ako. Itong memo pads, okay na to. May stock na ako niyan. Coinbanks, meron na din ako on-hand stocks. Ito lang talagang 50 weeks na MIDI at A7 na savings challenges. Kulang pa ako. I need to cut. Nakakat ako ngayon for MIDI na patterns for it. And nasa-stress ako. Kasi wala pa akong complete na nagawa. Ito yung other half. May floral to. And half nito is floral, tapos half is pattern. Yun yung idea ko. So, ito, gumagawa ako ng pattern. And, palapit na talaga yung holiday season. Hectic na talagang schedule starting November. So, November, December, grabing busy na talaga yan. And, anong petsa na ngayon? Today is 20. Yes, 29 na. So, may isa pa akong dapat gawin. Ihahabol ko pa to kasi mag 11/11 na. And need ko pang i-attach yung 52 na vinyl. Tapos, lalaminate ko pa pala to. Ano pa? Dapat ko pang picturean to para ma-upload na din sa mga shop listings ko. So, marami pa akong gagawin. This is just one product pa ha. Ito pa lang yung 52 weeks. And kailangan ko yung mahabol. Ano pa ba? So, na-realize ko while cutting this and contemplating about my future holiday rush, I come to a conclusion that I will restock a certain number of items. I come to a conclusion na I will just have a certain stocks per item. For example, itong 52 weeks, mag-restock lang ako ng around 10 sets. Tapos, if within November and December maubos yan, hindi ako magre-restock niyan during those holiday rush. Magre-restock lang ako sa January, mga siguro mid-January na. So, yun na lang siguro. Ang focus ko talaga na i-restock during the holiday rush is yung mga laminated cash envelopes. Kasi yun yung isa sa mga best sellers. And yung 100 mini cash envelopes. Trial pa kasi to. I'll just trying to see if may market dito sa 52 weeks. Kaya ayoko rin super mag-focus dito. Siguro lang may stocks lang, yun lang. May on-hand stocks. Tapos restock na lang sa 2023. And basta yung dalawang item na yun, yung laminated cash envelopes at yung 100 mini savings challenge, yun lang yung i-restock ko para naman ma-budget ko din yung materials kasi ang tagal dumating ng mga parcels pag holiday. Alam nyo yan. Kaya ayoko rin na ma-caught up ako sa situation na ubos na yung materials ko tapos may mga ongoing na open orders pa tapos maghihintay pa na ang tagal. And yung shop ko din yung magsusuffer kasi may mga violations na, diba?
Hello, today is October 30. Anong oras na ba? It's 3:22 in the morning. And currently, hindi ako makatulog ng mapayapa, to be honest. Kanina, parang borderline na magpa-panic attack ako dahil sa stress and anxiety that I am feeling right now. And also I'm really financially stressed right now. And frustrated talaga ako naiinis ako sa sarili ko. Cause this month, ang dami kong maling financial moves na ginawa. So this month, yung total na income ko is 9,520. So kinupute ko na pala yung mga expenses ko. Kasi 'di ba end of month na din. And wala naman akong mga pending na mga need na bayaran or whatever. So I decided to add up na everything. And kasi supposed to be matutulog na ako. Pero hindi talaga ako makatulog dahil sa stress. And if you're around here for a while, alam niyo na I compute whenever I'm stressed just to make a whole sense of everything. Parang nag-grounded kasi yung utak ko. Kasi nga 'di ba numbers don't lie. So yun nga, nag-compute na ako. And nag-compute kasi ako para ang feeling ko kasi overall sa month na 'to is parang if there is a word, the word would be deprive. Ewan ko bakit parang malaki naman yung income ko compared last year compared naman from the early quarters of this month. Like naaalala ko yung income ko 2,000, 3,000, 4,000. Like masaya na nga ako nung nag-5,000, nag-6,000 ako. But now, bakit parang hindi ko ma-feel yung 9,520 na income ko? I'm not being ungrateful ha, pero yun lang talaga yung na-feel ko this month. Kasi, yun nga, grabe yung increase ng income ko. But di ko siya feel. And, ewan ko ba, when I computed naman, so, 22% is savings, yung mga business and side hustles ko, composed of 46, yung utilities is 8%, tapos groceries 15, and food ko is 2.9. Yung groceries is, yung talagang mga dilata, mga ganun. And food is yung mga, usually mga eat out lang sa labas. Yun yung main difference nila. Eat out, I mean, pinakamahal ko ng eat out dyan is yung Chowking na 155, ganun. And transportation, 0.4%. Tapos miscellaneous, ito yung binili kong electric fan, yung Cove Light, mga ganun. And it's 4.7%. So, parang, kung, di ba, kung sa mga gastusin naman, reasonable naman, 15% yung grocery, needed ko naman talaga yun kasi kumakain ako. Yung utilities, need ko naman talaga yan kasi yan yung responsibility ko. Tubig lang naman yan. That's the water bill, tapos load ko. Ganun. Food, hindi naman din yan grabing laking percentage para mag-cause ng havoc sa budget ko. It's only 2.9, di ba? And yung miscellaneous naman, hindi rin siya super laki. And practical naman to na purchase. Hindi naman to yung parang doesn't make sense na nakatambay lang or nakatambak lang sa gilid. Everyday, as in this is a worth na purchase talaga kasi everyday ginagamit ko siya. And in the long run, it will save us some more money dahil nga makakasave kami sa electricity. So, tapos may savings na ako finally. 22%. Tapos, diba, sa business, 46%. Malaki yun. Halos half na ng income ko.
nandun. Pero parang, I really feel deprived. Bakit? Tapos may debt ako na, though hindi naman to para, yung, i-clarify ko lang, itong debt na to, this is not for October, kasi nabayaran ko na yung for October. Ang need ko lang is for November. Kaya nandyan yan. Pero gusto kong buy ang sa debt kasi I need to pay on the 8th. So yun. And parang 9 days lang from now, June na ang debt ko, and parang it seems to be a short period of time to gather the funds. Parang ang laki ng 3,500 for 9 days. Parang nalilimit yung utak ko na anong pwedeng gawin. And as I was reflecting, na-realize ko na mali pala din talaga tong savings na to. It's good to have savings just in case of emergency, di ba? Or sinasabi sa financial community na it's good to have savings or emergency fund in case anything that happens. Pero to be honest, itong 3,000 na savings na to, this is the money that I use to open my bank account sa BPI. If you've seen my post, I'll try to flash here yung post ko na honestly, super excited ako when I opened the bank account because finally, parang last year pa ata yan or 2020 ko pa ata yan nakalagay sa mga goals ko na gusto kong ma-fulfill na mag-open ng BPI account. Kasi nga, though marami ng digital banks ngayon, what I'm after kasi sa traditional bank is yung mga transfer and withdrawal fees. Kasi minsan, I would need cash talaga. So, I have to withdraw sa ATM. Maraming charges. And even if sabihin mong 18 pesos lang yan, 16 pesos lang yan, if it adds up, for example, in a month, ilang beses akong mag-withdraw, diba? Malaki na din yun. So, yun lang. Kaya naka-decide ako na mag-open na talaga ng BPI account. Ang BPI kasi yung pinaka-close dito sa amin. Closest to me. Literally, 5 minutes walk lang siya kung sa shortcut dadaan. Shortcut way dito. So, save din siya sa transpo. So, parang ang daming na-save kung mag-open ako. Save sa withdrawal fees, sa transfer fees, and sa transpo. But then, parang nakagustuhan kong ma-tick off na yan, ma-accomplish na yun na goal. Parang pinilit ko ngayong month parang napag-isip-isip ko na wrong move siya in a way na yung money, nagagamit ko sana siya ngayon to pay this debt. 500 na lang yung kulang, na mas at peace sana ako ngayon if nabayaran ko yung utang even before the deadline, diba? Parang iba yung peace of mind na nabayaran mo na yun. Tapos, or kung hindi ko naman ginamit to pay the debt, ginamit ko na sana siyang restock for materials sa business. And honestly, if I use it, parang yung balik sa akin siguro 200%, 300%. Ganun, basta it will bring more money sana. And now, that money sits in a bank na yung ibang tao yung nakikinabang kasi yung BPI, if you haven't, yung BPI kasi now is in transition sila na mag-merge na sa BPI Family Savings. And yung branch na malapit sa amin is BPI Family Savings. So, noon pa, months before, nagtatanong na ako sa guard anong mga requirements so I can prepare it ahead of time. So, may binigay ng maliit na slip. Wait lang. Pakita ko. Natapon ko na pala yung slip. Kasi yung sa slip na binigay ng guard, ang nakalagay dun for ATM is 1K lang to open an account. And sa BDO kasi, 2,000 yung minimum ng opening nila. So, I really
parang mas na-convince ako mag-BPI. Not only na super lapit niya sa amin, maliit lang din yung minimum amount to open. And plan ko na 2,000 yung gamitin ko pang open ng account. So, yun nga, nung nag-transition na sila for merge ang BPI, ang nangyari is 3,000 na pala yung pinaka-minimum nila to open an account. And buti na lang, hindi ako napahiya dun sa branch. May extra akong money na dala. So, I was able to open the said account. Pero yun nga, na-warning yung teller dun na the 3,000 is the minimum amount. Hindi ko siya pwedeng i-withdraw kasi mag-charge yung account ko na 300 pesos per month. And dapat may daily average, I don't know what the actual term, basta dapat everyday may 3,000 yung account ko. So, if ever man may day or may lapses na below that amount, ma-chargean ako ng 300 pesos per month. So, di ba, ang laki nun. Imagine monthly. And ayoko naman na ma-chargean ako every month ng ganun kalaki. So, yun. Nandun lang yung 3,000. Nakatenga lang dun. And, hindi siya productive naman eh. And, late na. Ngayon ko lang talaga na-realize na wala. Mas naging okay pa sana yung money. Mas nag-grow pa sana siya in other ways. And, the other day, nag-text na sa akin yung BPI na for pick up na yung mismong ATM card ko. But hindi ko siya kinuha kasi masyadong maulan dahil sa bagyong Paeng. And hindi ko pa naman siya in need talaga. So, di ba, sayang. So, ng ilang days or even weeks na hindi ko siya nagamit. Wala talaga. Hindi ko siya na put into. Di ba, sayang. Sayang yung panahon, sayang yung pera. Na-realize ko na hindi naman talaga siya urgent need ngayon. Especially na magka-holiday na. And I need more funds. Kaya sa stocks, especially na, I need more stocks sa holiday. Tapos yung shipping pa naman, basta holiday ang tagal. Ay, naku. So, parang bittersweet yung pag-open ko ng account ng BPI. Pero yun na, wala na talaga akong magawa. Nagawa ko na. Talo ako sa cash flow this month. Kaya siguro, nafe-feel ko na I feel deprived this month. So, bawi na lang tayo. Bawi na lang tayo sa next life. Hindi bita. Bawi na lang tayo sa next month and be very aware, be very vigilant on the cash flow. Kasi, ito, example nito, hindi naman ako masyadong gumastos ng mga walang katuturang bagay, mga essential lang naman lahat ng na-purchase ko. Pero I still feel deprived. Kaya yun lang. Mahalaga talaga ang cash flow sa business. So, sana may natutunan kayo sa frustration ko this time. So, hoping for a better month, more sales pa. And itong sa business and side hustles ko, for sure, makakatulong yan na mag-increase sa sales ko, sa income ko sa November. So, yun lang siguro, yun na lang yung iisipin ko, something to look forward to sa November para hindi ako mag-wallow dito sa frustration na na-feel ko with this month. So, yun lang. Sana may natutunan din kayo dito. Hi, it's October 30 and currently it's 3:43 in the afternoon. And nahimasmasa na ako sa frustration ko kaninang madaling araw. Like, it really helps that I was able to get a restful sleep and nakaligo na din ako, na freshen up na. So, parang na-change na rin yung perspective and mood ko.
So, yun na nga, 'di ba? Frustrated ako kagabi on a lot of things, especially sa finances. Kasi parang I realized din now na I'm being too hard on myself kasi nako-compare ko yung sarili ko last year na super konti lang ng super konti lang ng income ko, pero hindi ko naman na feel na deprived ako kahit papano. And basta bottom line is na I lost track of things. Naging hard on myself, pina-pressure ko masyado yung sarili ko. And just a quick background ha. Ever since 2019, I guess, when I moved back here sa bahay namin sa province, yung lugar namin is a city province, kumbaga. Hindi siya town, hindi siya municipality, city na siya, pero hindi siya yung pinaka main city ng province ng Cebu, if that makes sense. So class A city din kami, kumbaga. So there's a mix of province and city life, which gusto ko somehow. And since I moved back here, wala talaga akong expenses. Cargo lahat ng parents ko, which I'm not proud of. Pero I have to heal kasi on those years. So yun na nga, hindi kami obliged to pay anything, kumbaga. Kung ano lang yung kaya. Even when I started my business, hindi naman ako expected to pay anything. Pero kusa na akong nagbayad ng tubig namin, ng pocket wifi namin, ng pang-reload. Tapos, minsan grocery, ganun. Mga basic lang din ng mga commodities. Hindi naman yung super bongga. So, when I was really frustrated kaninang madaling araw, parang nakalimutan ko yung perspective na yan, na meron na akong inaakong responsibility somehow sa bahay, na for ilang months ko na rin ginagawa, almost a year na, ilang months na ba, mga 8 months na siguro, ganun. So parang nawala yon sa equation nung naisip ko kanina, due to my frustration, na may responsibility na ako dito kahit papano. And na-compare ko siya sa point ng buhay ko last year na wala talaga akong responsibility. All I have to do is do some housework, ganun. Alagaan yung sarili ko, ganun. Parang yun lang talaga yung maling comparison ko. So, yun, nahimasmasan ako sa frustration ko. Na-put ko na into a good perspective yung sarili ko, na ang laki na ng progress na ginawa ko, and I'm proud na kahit papano, paunti-unti, I have parang may silbi na, 'di ba? May responsibility na inaako. And patuloy pa rin, walang gi-give up kahit na anong mangyari. I try not to lose sight of who I am. Kaya ang ginagawa kong mind trick kadalasan, maririnig nyo ako sa videos ko na kino-compare ko yung sarili ko last year, para maging grateful ako. Yun yung ginagawa ko, para ma-remind ako of how far I've come, kahit diba, kahit malayo pa, pero may progress na rin. Yun yung nakikip sa akin to be grounded. Pero yun nga, may two sides din ng coin, na sa ginagawa kong pag-look back last year, may cons din, may disadvantage, and yun na nga, yung frustration na na-feel ko earlier today. So, yun na, you have to be vigilant to look out for yourself then sa mga pinag-iisip mo, and change perspective, kumbaga.
Depende lang talaga yun sa kung anong sitwasyon. And kahit na I feel frustrated kanina, I was thankful that it happened because parang in a snap na namulat ako, na aware na ito pala is another blessing to be thankful for kasi ibang level na problema ko. Kasi nagpo-problema na ako sa budget ngayon, 'di ba? Ibig sabihin, may means of income na ako na binabudget. And kahit kinakapos, may nagagawa naman ako at may magagawa pa. So yun nga, for the longest time hindi na ako nag-write sa journal ko. And kagabi, kaninang umaga na frustrate ako. Yung sinulat ko lahat, yung frustration ko para mailabas ko. And at the end of it, nag-list down ako ng mga possible steps, possible action steps na I could do para mag-increase yung streams of income ko. And parang na-write ko ata mga 7 steps. So the possibilities are endless talaga. And mas through this dilemma ng frustration ko, mas na-emphasize yung income problem ko talaga, na hindi sa pagbabudget yung problema ko. Ang pinaka-problema ko is maliit yung pumapasok na pera to budget to begin with. So, yun lang. And I will try my best na for the next few days, few weeks, few months, alam mo, I'll try to find ways para mag-increase yung income ko and additional na mga streams of income to para, 'di ba, hindi na ako ganun ka-stress kasi madami pa akong goals talaga na, syempre, lahat naman siguro ng goals may kaakibat na finances, 'di ba? For example, isa sa goals ko is mag-update ng mga government contributions ko since I'm considered self-employed na. So, yun, isa yan sa mga long-term goals ko talaga na gusto ko nang ma-start before the year ends. Magkano din naman. So, parang nasa mga, magkano ba? Nasa mga halos 5,000 sa SS Pag-ibig. Tapos yung PhilHealth. I have to pay quarterly na kasi. Yun yung gusto ko. Ayoko ng monthly kasi parang masyadong mabilis yung lumipas yung month ng days. Kaya gusto kong quarterly. So, ayun, isa yan sa paglalaanan ko ng budget soon. Ano pa ba? Gusto kong mag-start ng investing. I'm actively learning investing now and gusto ko na may funds na rin ako to invest, 'di ba? Kaya din ako nag-open ng BPI kasi para sa plan ko na mag-open ng COL financials na account. So, yun. Madami pa talagang mga goals, kumbaga. And, syempre, expansion pa rin ng business. Madami pang mga projects na gagawin. So, it will entail another budget, diba? Another month. This is how I compute pala my net worth. Because today, it's October 30 and 9:45 p.m. na. And since wala namang mga major changes na for the week, tomorrow parang wala na akong obligation na dapat bayaran. Wala din akong mga expenses or anything na mangyayari. So, nag-compute na ako ng net worth ko tonight para malaman ko if anything, may dapat ba akong malaman na changes or for the negative or positive ba ganun. So, ito yung last month's net worth. Umabot na ako ng 65,368. So, here's how I do it. Yung machines ko, may previous computation na yung 63. Hindi ko na inulit ang tawag dito. Hindi ko na inulit silang
i-write dito. Tapos, yung mga bago na lang yung nilalagay ko. So, ayan, totals up to 74. And yung stocks ko, ginagawa ko is nakaset lang yung amount kasi similar lang din naman yung mga stocks na binibili ko. Wala namang major changes. And last year kasi ang ginawa ko, yung stocks ko, chine-change ko according sa kung anong meron, if that makes sense. Eh, ang nangyayari, grabe yung fluctuation niya. And na-realize ko na same lang naman every month ngayon, consistent na. Ang binibili ko is 5 na rims, may akonting mga laminating sheets, yung mga gold laminating. Basta set na talaga siya. May alam ko na kung ilan mga stocks na nagagamit ko for the month. So yan, for ilang months ganyan na yun, yung 40. Dito din 40. So way back here 40 na yan para hindi din masyadong nagfa-fluctuate yun net worth ko. So yan, ang mga organizers, kinukompute ko dito kasi sinasali ko yung organizers dito kasi pwede ko naman silang ibenta. Technically, when I decided to liquidate my asset, diba? Kasi yung purpose naman talaga ng pagko-compute ng net worth is just in case if I have to liquidate my asset, yung iniisip ko is, what if mabankrupt ako at need kong i-liquidate yung asset ko. Ito yung mga asset ko na pwede kong ibenta to have the cash. So, it makes sense lang din for me na isali ko to. And, ito yung savings ko. Ayan, mga debt payment. Then, ito sila, yung categories is machine, stocks, organizer, savings, and investments. Nagre-reflect dyan sa assets. And for my liabilities, dalawa yung liabilities ko, yung business capital and then yung computer. Then, ginagawa ko lang is, sinasubtract ko lang siya to get my net worth. And for this month, same lang naman din. Ang major lang na difference is ito, dahil sa BPI na savings. So, konti lang din naman ang changes. Ito lang 250. So, kahit na ganyan lang yung progress, it's still progress naman. At least, yung progress niya pa-positive, pa-upward yung motion, di ba? So, I'm good with it. Okay lang. At least lang, di ba? So, yan lang. And wala akong debt payment pala this month kasi itong binayaran ko dito is for October na pala. And I decided na yung debt payment is gagawin ko na lang sa November. For example, dito sa November, magre-reflect siya mismo sa November para hindi ako malito. Kagaya nito, nag-advance payment ako, tapos for October pala to. And magko-compute sana ako dito. And muntikan ko nang madoble, diba? Kasi naging confusing na tuloy siya. So, I will try to reflect it on which month talaga siya na payment. So, ayun. Ito na, last na to, November and December. Na yung nakakahappy lang. Ito, may summary pala ako dito. And hindi ko na to na update obviously. So, eto may ginagawa akong anong tawag dito. Ito dapat ko pala to i-update kasi gusto kong makita yung changes if positive or negative ba yung trend. So, ayun. Ito summary. O, diba? Na-startan tayo ng 30,000. Tapos, sobra ng doble ngayon kasi 65 na. Plus. And kasi third quarter pa lang yan, 65 na. More than half na yung na-increase niya. And may 3 buwan pa tayo, diba? So, it's a good thing. Gusto ko palang i-share to just to have a realistic na behind the scenes of running a shop here. Excuse me. Hi, Russ. Nakikinig ako sa Russ songs na just to pump me up. Ito na, adjust natin. So, punta tayo dito sa seller center and tayo sa my shipment. So, currently ito, may 8 na shipping ako na parcels the other day, earlier this week, I mean. So, yan. I'm just waiting for them na ma-delivered and ma-order receive para ma-release yung pera. So, ito na siya ngayon, 0 orders. Kahapon, wala ding orders. So, that's the reality of
That's the reality of having a shop. Hindi naman araw-araw Pasko talaga. There's a lot of days na zero orders talaga, katulad nito. Wala, zero talaga siya. And it could be extremes talaga kasi earlier this week, 'di ba, ang dami-daming orders. Hindi yan lahat, ang iba na completed na. Ito, may iba pa dito. Na completed na yan. And so may days na ang daming orders, may days din na ito zero talaga. And isa lang yung pending order ko, isa dito sa TikTok na nabook ko siya for pick up na tomorrow. So ito lang talagang to ship ko, isa lang. So yan lang. And hindi din siya ganun karami. It's worth 165 pesos. Pero may shipping pa yan. So hindi talaga malaki. Yun lang yung order ko for the last 2 days na ata to, I think. So that's the reality of having a shop. So para to set lang a proper expectations kasi guilty din ako minsan dito na I only share the highlights of the shop na madaming orders, marami akong pinapak, ganun. Parang ang saya lang palagi. And I don't want to paint a picture na ganyan everyday. Though may mga times naman talaga na maraming order and I'm really grateful for it. And I just want to show you this side of the coin, kumbaga. Na meron ding mga days na zero orders. And before, parang nagka-anxiety ako of this, na parang, wala akong orders, ano ba yan, ano bang nagawa ko na mali, gano'n, nag-overthink din ako. I just feel bad about it if walang orders. But I've learned to cherish these moments na walang orders kasi it only means na madami akong. So, I'll try to cherish these moments na walang orders kasi ibig sabihin nun may time ako to pursue other things like accomplishing yung mga to-do list ko, like restocking, like prototyping new products which I'm doing right now for the 11/11 sale. So, yun lang, parang hindi na siya completely negative, kumbaga, kasi there would be a lot of free times to do other things na in the long run it will make me in the long run na magiging advantage, then it will be a in the long run it will be beneficial din para sa akin and for the shop's growth. So yun lang. So if ever you're a small business din, just a reminder na don't beat yourself up on moments like this na wala talaga, zero talaga. Don't beat yourself up. Just do something productive na magiging advantageous din, beneficial. So yun.